Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang parusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit pinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipupong lahat. Mga minamahal na kapatid, ngayong araw ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng tatlong persona ni isang Diyos. At sa araw na ito ay ating din pinararangalan ang mahal na Birheng Maria. Alam natin na yung Flores de Mayo o Santa Cruzan sa atin ay ginagawa natin sa ating bansa araw-araw. Yung mga bata nag-aalay ng mga bulaklak. Natatandaan ko nung ako ay sakristan, araw-araw yan. Yung mga bata, alas 3 pa lang ng hapon ay nagdadatingan na sa simbahan. May dalang mga bulaklak nakatuhog sa isang walis tingting. Tapos sinaalay nila sa harap ng Birheng Maria. At ito'y ating natutunan mula pa sa panahon ng mga Espanyol, ang Flores de Mayo na ito. Ito yung naibahagi nila sa atin, naipamana na isang napakagandang tradisyon, isang magandang kultura na ating ipinagpapatuloy. At sa araw na ito, tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Birheng Maria. At napakaganda ng ating tema rin. Sabi nga, ang tema natin ay pagkaalay sa inang Birheng Maria, pagkakaisa sa pananampalataya. Pagkakaisa. Kaya nga ito yung ipinapakita rin sa atin ngayong pagdiriwang natin ng tatlong persona sa isang Diyos. Yung kanilang pagkakaisa. Kaya nga ngayong araw sa ating pagdiriwang ng dakilang kapistahan na ito ng kabanal-banalang Santatlo, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Maraming nagsasabi, maraming nagtatanong, Father, parang napakahirap intindihin ng Santatlo, ng tatlong persona, pero may isang Diyos. Hindi naman natin pwede sabihin parang 3-in-1 coffee, di ba? Kasi iba-iba yung nakalagay doon. Pero ang tatlong persona ng isang Diyos ay kakaiba. Mahirap intindihin. Napakahiwaga ng ating pananampalataya nito. Ngunit, sa halip na pilitin natin ipaliwanag ang lahat tungkol sa tatlong persona ng isang Diyos, mas mabuting pagnilayan natin at itanong, ano ang kahulugan ng Santatlo sa ating pang-araw-araw na buhay? Ano nga ba ang kahalagahan nito? May tatlong punto na maaari nating pagnilayan. Una, itinuturo sa atin ng banal na Santatlo. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga sa Ebanghelyo natin ngayon, sinabi, sapagkat ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan,
Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Hindi siya parang walang pakialam sa atin. Sa gitna ng mga paghihirap, nariyan ng Diyos. Sapagkat mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Ama. Kaya ninais ng Ama na iligtas tayo. Kaya pinadala ang kanyang bugtong na anak. At ngayon, patuloy ang Diyos na gumagabay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga meron pinagdalaw tayo last week, ang linggo ng Pentecostes. Lahat ng ginagawa ng Diyos, mga minamahal na kapatid, ay nagmumula sa pag-ibig niya sa atin. Minsan iniisip natin na ang Diyos ay naghihintay lamang na parusahan tayo kapag tayo nagkamali. Ngunit ipinapaalaala sa atin ng Ebanghelyo ngayon, sabi nga dito, isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ang mundo, kundi upang iligtas ito. Kaya nga anuman ang ating mga kahinaan, anuman ang ating mga pinagdadaanan sa buhay, mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Kahit tayo nagkakamali, kahit tayo nagkakasala, hindi siya tumitigil sa kanyang pagmamahal sa atin. Ito yung napakagandang makita natin sa banal na Santatlo. At kahit ang ating mahal na Birheng Maria, hindi siya tumigil sa kanyang pagmamahal sa ating Panginoon. Na kahit na nandoon na sa paanan ng krus, nandoon pa rin ang mahal na Birheng Maria. Pangalawa, itinuturo sa atin ng banal na tatlong persona sa isang Diyos, ang pagkakaisa at pagmamahalan. Ang banal na Santatlo ay isang ganap na pag-iibigan. Kaya nga ano yung aral dito sa atin? Na tayo ay nilikha na mamuhay sa pagkakaisa, hindi sa pagkakabatak-batak. Nilikha tayo para magkaisa, magtulungan, hindi para magkaroon ng away, ng gulo. Sa pamilya, maaaring may hindi pagkakaunawaan. Sa komunidad, di ba? Merong nagkakaaway-away, nagkakalitan. Minsan hindi tayo nagpapansinan dahil sa pride o sama ng loob. Ngunit napakaganda ng paalaala ng ating pangalawang pagbasa ni San Pablo. Palakasin ang inyong loob, mamuhay sa kapayapaan. Ito yung paanyaya sa atin. Kung ang Diyos mismo ay, sabi nga, ay tungkol sa ang tatlong persona ay pagkakaisa, tayo rin na naniniwala sa Kanya ay dapat maging tao ni Kristo na nagkakaisa. Ang masayang pamilya ay larawan ng banal na Santatlo. Ang komunidad na nagkakaisa, nagpapatawaran, ay larawan ng banal na Santatlo. At ang simbahan, tayo, na patuloy na nagmamahal sa ating Panginoon at sa bawat isa, ay isang magandang larawan ng banal na Santatlo. Kaya huwag natin sayangin ang mga pagkakataon ito na nagpapaalaala sa atin na magkaisa tayo bilang isang sambayanan, bilang mananampalataya ng tatlong persona sa isang Diyos. At ang pangatlo, mga kapatid, inaanyayahan din tayo ng tatlong persona sa isang Diyos na magkaroon ng malalim na relasyon o ugnayan sa Diyos. Ang tatlong persona ay hindi lamang isang bagay na ating pinaniniwalaan. Ito ay Diyos na inaanyayahan tayo
makilala at makasama niya sa paglalakbay araw-araw. Sa tuwing tayo'y nag-aantanda ng krus, no? Every time we make the sign of the cross in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. Ito ay pagpapaalaala na tayo ay sa Diyos, na tayo ay kay Kristo, na tayo ay sa Ama, na nilulutugan tayo ng Espiritu Santo, na ang Ama na lumikha sa atin, ang Anak ang nagligtas sa atin, at ang Espiritu Santo ang patuloy na nagpapalakas sa atin araw-araw. Kaya sa paglalakbay natin mga kapatid, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang tatlong persona sa isang Diyos. Kaya kapag ikaw ay nag-aalala, maraming iniisip, manalangin sa Ama. Kapag ikaw ay bigla naliligaw ng landas, maglakbay, lumakad, kasama si Jesus sa paglalakbay. At kapag tayo ay nanghihina sa ating pananampalataya, humingi tayo ng lakas sa Espiritu Santo. Mga minamahal na kapatid, pinapaalaala sa atin ng kapistahan ito ng tatlong persona sa isang Diyos. Ang napakagandang katotohanan na ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pagkakaisa. At nais ng Diyos na maging malapit tayo araw-araw sa Kanya. Tulad ng mahal na Birheng Maria. Kaya ngayong linggo ito mga kapatid, isang magandang hamon sa bawat isa sa atin na mas magmahal tayo sapagkat ang Diyos mo ay pag-ibig. Mas gawin natin na matutong magpatawad sa ating kapwa sapagkat ang Diyos ay pagkakaisa. At mas lalo tayong manalangin o magdasal sapagkat nais ng Diyos ang malalim na relasyon sa bawat isa sa atin. At sa tuwing tayo'y mag-aantanda ng krus, gawin natin ito ng dahan-dahan at may kahulugan na inaalala tayo ay yayakap ng ating Diyos ng pag-ibig ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ngayong mga kapatid ang ating pananampalataya. Sasalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, may wala ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalaki ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinapasakit ni Poncio Pilato, pinato sa krus, namatay iibig, nanaw sa kinaroonan ng mga halimaw, na may 3 araw na nabuhay ng muli, umakyat sa langit, nalulog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at bubuo sa mga nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Labis ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Lumulog tayo sa Kanya upang pagkalooban tayo ng mga biyayang ating hinihiling. Sa bawat panalangin ating itugon, sa tatlong Diyos, dinggin mo kami. Sa tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, isugo mo nawa sa simbahan ang iyong Espiritu upang sa pamamagitan ng kanyang biyaya, lumago kami sa pag-ibig sa bawat isa. Manalangin tayo. Sa tatlong Diyos, dinggin mo kami.
mo ang mga naliligaw ng landas, ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang lahat ng mga nagdurusa. Manalangin tayo. Sa tatlong Diyos, hindi mo kami. Banal na Espiritu, gabayan mo ang aming pamayanan sa pagkakaunawaan at pagkakaisa. Masalamin nawa ang kapayapaang dulot mo sa araw-araw naming pamumuhay. Manalangin tayo. Sa tatlong Diyos, hindi mo kami. Ama ng lahat ng mga nabubuhay, makibahagi nawa sa iyong kalwalhatian, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ng mga kapatid namin dumako. Manalangin tayo. Sa tatlong Diyos, hindi mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin ang ating mga personal na kaibigan sa ating Diyos at ganoon din ang lahat ng mga may intensyon sa misa ito. Ama, pagyabanin mo ang iyong salita upang sa amin ang katotohanan ay at ang iyong espiritu upang pabanalin kami. Tulungan mo kaming sambahin ka at sa tatlong persona sa isang Diyos sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng aming pananampalataya sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Amang makapangyarihan. Pagkabinawa ng Panginoon itong pag-aayos sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapinabangan at sa buong sambayanang naman. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila. At pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At suririn, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaysa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu'y di naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano ba't kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo, ang kadakilaan mo ipinahihiwati upang aming panaligan, ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong Banal. Pagamat may tanging pag-iiral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba sa kapangyarihang taglay at walang pagkakaiba. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuli sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Kuskusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon na aming Papa, at ni Paulo na aming Obispo at ng Tanang Kapalitan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni na San Francisco at Santa Clara ng Assisi, ni San Pio ng Pietrelcina, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsipayong na po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at tulong ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayaw natin ng nakasip. Sa
pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aming kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo inabiyakan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ko ako karapat-dapat ng patuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiong na po ang lahat. Para po sa ating mga announcement, sa susunod pong linggo ay gagawin ko ang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kapanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon. At ganun din mga kapatid, sa ating pagtitipon ngayon ay nais kong pasalamatan ang lahat ng mga naging abala sa pagdiriwang nito sa ating pagpaparangal sa mahal ng Virgin Maria. Lahat-lahat po sila support group at mga naka-assign sa bawat para maging natagumpay ang ating pagdiriwang na ito na sa tapusan. At ganoon din, palakpakan po natin yung ating mga reyna at mga nakahapon sila, no? Para nagsashine ngayon. Ayan. So maraming salamat po sa lahat ng inyong pagpapagod. Yung mga anong po natin, na mga bata, maraming salamat din sa kanila. Palakpakan natin yung mga minamahal na kapatid, sa araw na ito, gusto kami nagpapasalamat naman sa lahat ng mga nakikisa sa pagdiriwang, sa mga naging kabala-kabala, kaya si Stanley at sa iba pang mga kasamahan, sila namin cleaning para sa pag-aayos, sa lahat po, mga ushers po natin, na gumagabay sa atin para sa maayos na posisyon, sa mga sakostan, sa kuway, sa mga leaders, sa mga nang-awit natin ngayon, sa lay ministers, yung mga lahat po, na naging bahagi para maging matagumpay ang ating pagdiriwang na ito. Hindi ito magagawa ng iisa lamang. Laging, sabi nga, katulad ng tatlong persona, isang Diyos, laging nandun dapat yung pagkakaisa. Kaya sa pagkakaisa ng bawat miyembro ng ating sambayanan, ay naging maayos ang ating pagdiriwang. At nagpapasalamat din po tayo kay Father Mudo, ang ating parish priest, na nag-umayag para tayo magdiriwang sa araw na ito. Actually, wala po tayong misa ng Sabado ngayon. Dapat, bukas lang ang misa natin kasi 5th Saturday. Tayo ay 2nd and 4th Saturday. Pero pinayagan po tayo ngayon dahil sa pakiusap natin, dahil ito na may katapusan na ng buwan, mas magandang magdiwang. So maraming salamat mo sa ating paroko, sa ating pagpapayag sa atin para magtipon-tipon ngayong gabi. Ito din ay maraming salamat po sa ating hermano, hermana ng 2025-2026. Maraming salamat po sa kanila buong taon. Sila po ay full support sa lahat po ng mga gawain ng ating komunidad, ng ating parokya. Sila po ang madalas namin natatawag sa iba't ibang mga okasyon ng may pagdiriwang kahit sa parokya. So maraming salamat po sa pagganap bilang mga hermano at hermana ng Santapusan. Parapakan po natin ang ngayon po ang ating bagong hermano at hermana na ating pong welcome, si Ginoong Ginang Bong and Samantha Magdala. Sa atin sa patuloy na mga programa ng ating parokya. So, we hope na at ipanalangin natin sila na mas maging aktibo sa mga gawain ng ating parokya. Palakpakan po natin.
ipasa nila ang kanilang corona, ang kanilang sentro. Ayan, bilang simbolo ng kanilang pagtanggap. Ayan, palakpakan po natin sila. So, paalaala po muli ang patuloy natin ang pananalangin para sa Philippines. At ano din po ay mga nuns po na patuloy na maglingkod sa ating parokya. Ayan, may mas pwede po tayo na gagawin sa October. So, lahat po ng mga nais at pinakilala po tayo ng mga hindi nagsasama na hindi pakasal ay nangyayari po natin na tanggapin ang sakramento ng kasal. Kung habang maaga pa, hindi na natin patagalin. Para at least, after 10 years, 15 years, may renewal at on magkaroon ng sariling kasalan. Ano yung renewal vows, diba? Pwede naman po gawin yun. Pero ngayon, inaalayakan natin. Magpalis na po kay Sis Rhoda o Sis Janet ng MFC para habang maaga, ma-interpret natin ang gawain ito. So muli po, maraming salamat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Tumayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Yumuko kayo at tanggapin ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Kuskusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwa, mumayo kayo, taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat.